pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po ngayong Friday. Thank God it's Friday. Ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? Excited na ba ang umuwi ang lahat? Yung iba nakauwi na, yung iba nag-OT pa. Pero bukas, ayan, sa mga walang pasok, hayahay. Sabi nga nila kapag ikaw ay walang pasok, spend nyo yung time ninyo sa family ninyo, di ba? Wag puro work. Anyway, shout out sa mga Gen Z na nakikinig sa atin ngayon. Tsaka yung mga din po, yung mga millennials. Mayroon ding borderline ng millennials tsaka Gen Z. O yung mga magtatrabaho na po, no? Na mga Gen Z. Para sa inyo tong topic na ito. Yan. Kasi ang topic po natin may kinalaman po sa pagre-record, no? Ng usapan ng kanilang boss, pwede ng kanilang same employees. Kasi po ngayon po, no, ang digital po, no? Yung digital age natin ngayon, ang laki na po ng improvement kumpara noong unang-una pa na nagtatrabaho ang inyong mga lolo't lola tsaka nanay at tatay. Okay? Kasi at that time, yung technology lang nun, wala pang cellphone. Tumatawag ka lang sa telepono. Hindi mo akalain na noong unang panahon, pwede mo pala ma-access yung bank mo sa pamamagitan ng telepono. Pwede ka palang yung cellphone mo, yung telepono mo, pwede palang maging camera yan. Di ba? Yung mga ganun ba? Hindi in-expect yun nung lolo't lola natin o kaya nung mga nanay at tatay natin na nakaranas pa ng mga yung pager? Tama ba yun? Yung mga makaluma pa, no? Bakit ko sinasabi to? Dahil ang mga Gen Z ngayon at saka especially yung mga Gen Alpha, digital native na sila. Ibig sabihin pinanganak sila na andyan na yung mga technology natin. Andyan na yung mga napakaraming gadgets. At aminin man natin sa hindi, no? Tayong mga medyo nakakatanda o kaya yung mas older pa na generation, meron pa ring mga hirap, no? Na mag-embrace ng technology. Okay? So, meron pa ring, halimbawa na lang po, no? Advantage ng technology sa mga Gen Z, no? Sabi nila, ang mga Gen Z ngayon, tamad, no? Mga tamad. Hindi sila tamad. Nag-iisip lang sila ng mas mabilis na paraan. For example, dati, di ba, pag magbabayad ng kuryente, anak, bayaran mo yung kuryente. Pumila ka sa, Meralco. Punta ka, di ba? Ganon. Pero ang mga Gen Z, pag halimbawang inutusan sila, bayaran mo tong tubig, bayaran tong kuryente, hindi sila aalis ng bahay. Kaya nilang bayaran yan sa pamamagitan ng cellphone. Kasi meron ng mga e-wallet, meron ng mga payments through online na alam na nila, na nagtataka yung mga magulang, ay, paano mo nabayaran to? Hindi ka na umalis ng bahay, Diba? Saglit mo lang ginawa, in-expect ko kalahating araw ka mawawala dito sa bahay, mga ganon. So may advantage talaga kapag mga parang digital savvy tsaka digital native na yung ating mga anak. Ang problema,
So sobrang digital nila at lalo na po ngayon na may AI, no? May artificial intelligence na. Medyo may mga bagay na akala nila okay pa to use technology na maaaring may violation na pala sila ng ating batas, no? Meron na silang kinukomit na violation ng batas natin, no? So, one example, ito yung pinag-uusapan natin. Like for example, yung mga sa Zoom meeting. Di ba marami dito sa atin ngayon naka-work from home, tas mga naka-Zoom, o kaya minsan imbis na magkikita face-to-face, na lang, online na lang. Yung mga iba dyan, nire-record, no? Lahat ng meetings, lahat ng mga conversation, meron pa with AI translator. O, di ba? Ang taray. AI translator meaning to say, lahat ng pinag-uusapan ninyo, natatranslate ni artificial intelligence, no? In fact, believe na believe talaga ako. Kunyari, a-attend ka ng isang orientation or seminar. Sabihin natin seminar. O kaya yung mga basta mga inaatinan mo na kung anik-anik, sabi nila. Seminars, orientation, ganyan. So, ang gagawin mo pag meron kang mamahaling phone, ilalapag mo lang, dun, may notes ka, ilalapag mo lang, tapos ire-record mo lang, kahit may ginagawa ka, halimbawa may ginagawa ka sa laptop mo, busy ka, meron kang hinahabol, ire-record mo lang yung mga sinasabi ng mga speaker, yung mga guest speaker nila doon, tapos tinatranscribe yun doon sa notes mo. Ganon kagaling talaga, no, ang technology ngayon. And after that, pag na-transcribe na ni AI, pwede mo pang i-refine yun. Pwede mong sabihin na summarize yung mga sinabi nung speaker. O kaya summarize this notes, no? Mga ganun. Ganun na siya. Ganun na kagaling, no, yung mga Gen Z. So, akala mo nakikinig sila, ang dami-dami nilang ginagawa, pero pag tinanong mo sila, reflection paper o kaya naman kung anong bigyan mo ko ng brief summary nung inatinan mo, andyan na lahat, no? Mapapasa nila kahit na hindi naman talaga sila nakinig. Andun yung yung presence nila, but the mind is not willing. Ganon. So, ganon po, no? Kaya dinidiscuss ko, ganon na kaimportante ang technology ngayon na na-embrace ng mga Gen Z. Okay? So, speaking of recording at saka yung mga AI companion, halimbawa, may usapan, no, ang boss mo, pinapagalitan ka, no? Kasi meron kang ginawang masama. Pinapagalitan ka. Ang ginawa mo ngayon, secretly, ito, maraming gumagawa ng mga Gen Z, makinig kayo ha, ni-record mo yung conversation ninyo. No? Ni-record mo yung conversation ninyo, syempre, you are aware na nagre-record ka. Pag aware ka, nagre-record ka, subconsciously sa utak mo, syempre hindi ka magsasabi ng mga masasama, mabait ka, o kaya naman nagtatanong ka lang, hindi ka rin galit, gano'n. Kasi alam mo na nagre-record ka, and pag kailangan ng presentation of evidence, ipapakita mo to para makita nila kung gaano hindi maganda ugali ng boss mo, no? So usually ganyan. So parang meron silang weapon, no? Against your boss o against their boss. So eto na. Na-record, may AI companion pa, no? Walang consent. Tapos ngayon, inilabas mo yung recording. O di kaya naman, no? Nagalit ka, nag-file ka dun sa DOLE. Sabi mo, hindi magandang treatment. Tapos meron ka nilibas na recording, lahat yan hindi papakinggan. Kasi bawal sa batas natin, sa ating anti-wire tapping law, na ikaw ay mag-record ng conversation between the two of you nang walang pahintulot ng other party.
Diba? Bawal yan. So, ibig sabihin, kapag makikipag-usap ka, tas gusto mong i-record yung usapan ninyo, kailangan mo sabihin na, teka lang, i-record ko to. Okay ba na i-record natin? In fact, dun pa lang sa sinabi mo na, okay ba na i-record natin, maaaring sabihin mo yun para confirmation na pumayag siya na mag-record. At pareho kayo ngayong aware doon sa circumstance na pareho kayong naka-record. Ang problema kasi, di ba? Kaya minsan sa totoo lang, tip sa mga Gen Z, gre-record kayo, no? Tapos may mga pinag-record kayo na bawal. So, akala ninyo, pag pinakinggan nyo ng mga higher ups ninyo, papanigan kasi bad talaga to kasi yung mga sinabi dito, ganyan. Depende, case to case. Pero titignan din yung angulo na kaya napakabait mo dun sa recording na yon kasi alam mo and aware ka na ikaw ang nagre-record. So aware ka na dapat hindi ka magsabi ng masasama, kunyari mabait ka, para siya lang ang masama. So ganun po. And the fact na bawal po yan, hindi yan i-accept. No? Kahit saan ka pumunta, kasi nga dapat may consent. So yung mga Gen Z natin, although you have the weapons, although you have technology built around you, o kaya naman gagamitin mo kung saan, do not use this technology for the purpose of recording a conversation without their consent. So, importante na meron silang pahintulot. Kasi kung hindi, makakasuhan ka nito. Anti-wiretapping law. Diba? Ay, mga Gen Z natin. Ay, sabi nila, talaga ba? Opo, ganun yun, ha? So, tsaka isa pang tips. Sa mga Gen Z, very sila, no? Before, lalo na nung sumabog yung Facebook, no? Bagong-bago pa lang. Hindi pa na alam niyo yung mga privacy, di ba? Lahat ng mga emosyon, galit, no? Talagang sinusulat nyo, no? O tsaka pinopost nyo sa Facebook, which is not good. Hindi makakatulong. Bakit? Kapag kayo po ay nag-apply, alam nyo po ba, isa sa mga tinitignan ng mga HR, bubuking ko na sila, isa sa tinitignan nila ay ang inyong page, ang inyong social media accounts. Lalo na kapag nakapublic yan. So makikita nila kung papaano ka mag-react, papaano ka magsabi, papaano ba yung behavior mo kapag meron kang na-experience na isang insidente, no? O kaya naman, no, galit na galit ka lagi sa boss mo, tapos nag-resign ka, lumipat ka sa iba, makikita nila, no, sinisiraan mo yung boss mo, sinisiraan mo yung kumpanya mo, definitely hindi ka nila tatanggapin kasi pag tinanggap ka nila, ay ganun din yung gagawin mo. Pag mayroon kang hindi nakita maganda, baka maaaring siraan mo din sila. At alam niyo po ba, merong isang article akong nabasa na nagsasabi na darating ang time, ang mga estudyante o yung mga kakagraduate lang na naghahanap ng trabaho, hindi na dadaan sa interview. Dahil may lalabas lang na gagamitin na AI para makita lahat ng inyong digital footprints. Lalabas yon para makita nila kung ano yung behavior mo, kung paano ka. Kasi tandaan nyo ha, hindi lang IQ ang tinitignan kapag kayo po ay nasa kumpanya na. Tinitignan din ang EQ ninyo, yung emotional quotient ninyo, paano kayo makisama, social quotient, kung paano kayo makisama sa grupo, 'di ba? Kung kayo ba ay or sa society, kung kayo ba ay a team player or hindi. So, may darating ang panahon na 'yon. Di ko alam, in the near future, wala nang interview. Doon na. Kasi alam niyo sa totoo lang, meron kaming na-interview kapag mga Gen Z. Halimbawa, are you available for an interview? This coming ganyan. Alam niyo po ba, ang sinisend sa amin, nakakashock. Ang unang tanong niya, can you send some Zoom link? Parang ganun. So, ini-expect nila na ang interview ay through Zoom. Kasi kami dati, nung unang panahon, tsaka ng mga lolo't lola ninyo, tsaka mga nanay at nanay ninyo, pag in-interview, pupunta sa kumpanya at doon magpapa-interview. Kasi tinitignan yung demeanor mo, yung
the way you present yourself, okay ba yung ano mo, 'di ba? Baka pumunta ka doon, nakasando ka lang, nakachinelas ka lang, gano'n, no? O kaya naman pag nag-behave ka, kitang-kita yung demeanor mo na medyo may angas ka, mga gano'n. So, kitang-kita agad pag face-to-face. Pero yung naka-zoom kasi nakaupo ka lang, so hindi nila alam kung ano suot mo sa pambaba, pang taas lang, di ba? Maraming gumagaya ng ganyan. Yung sa kalahati lang, napaka marangal tignan, pero sa ano pala, nakachinelas. Yung mga ganon. So, ang technology ngayon, may positive, may advantages, may negative, may disadvantages. So, isa sa mga disadvantage, no? Yung pagre-record ng conversation with AI companion na walang pahintulot. Tapos mamaya pag-usapan din natin. Paano naman po yung mga picture-picture po, pwede ba yan? Yan. Kasi merong mga iba din po, yung paghalimbawa, naka-receive lang ng mga malalaswang picture ng kakilala, kaklasmate, isi-share, ipopost, o kaya naman, yung mga information na very sensitive and very confidential, pinupost, no? Kasi nga, easy access Andyan na lahat So, dapat aware tayong mga gumagamit ng technology sa mga dapat at hindi dapat i-post. Buti nga ngayon pag napansin nyo ngayon sa Facebook, pag nag-search ka ng mga tao, pag kinlik mo sila, naka-private na sila. So, unless hindi ka nila friends, hindi ka kasali dun sa makakakita ng mga posting nila. Kasi dati wala Dahil nga, bago-bago pa tayo, mang-mang pa, no, sa social media. Noong una, post lang ng post. So, meron palang, pwede palang i-public, pwede palang sa friends lang, o kaya, pwede nga only me lang, ikaw lang makakita. Pero ano, sa pinost mo, tas only me lang, no? Anyway, so marami pa tayong pag-uusapan, no? Regarding yan sa pag-record ng conversation, may penalty ba to? Ano bang mangyayari kapag ikaw ay nakasuhan ng violation ng anti-wiretapping law? Ayan, sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal, pero bago yan, isa munang shout out. Siyempre, shout out tayo. Magandang gabi po. Friday ngayon. Parang gusto na umuwi lang lahat ng tao, no? Good afternoon. Hindi naman good afternoon. Good evening na. Good evening. Magandang gabi na po, no? Teresita Atienza, Romel. Ayan po. Happy weekend. Shirl Espinosa. Sabi niya, mas madami po ang masamang na idudulot sa panahon ngayon ng digitalization. Unang-una na ang radiation. Ay, especially sa mga kids, mamaya, ano din natin yan, pag-usapan natin yan. Angel Paul Lorenzo, Henry Dolohan, Jerry Sumagaysay, Florence Regalo, ng Laguna, Irene Almodovar, pagbati mula sa Grand Valley, ang Gono Rizal. Pagbati rin po kay Papa Will and Mama Jovita. And of course, kay Nanay Connie dyan po sa may Vira Catanduanes. Shout out din po. Siyempre, ayan, kay Tita Erlinda Agloco sa may Barangay Sitio Ireneo ba? Tama ba? Ilocos Norte, Maya Bell, and Del Rozo Loren, watching from Kuwait. Babalik po tayo ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po, yours truly, ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin, 3 minuto bago sumapit ang 7:00 po ng gabi. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone, misconceptions, rituals bago sumampa sa entablado at iba pang confessions sa mundo ng teatro. Ang pagiging actor or theater artist ay iba sa pagiging celebrity. Doing a letter B. Letter B. Para mas maganda yung quality. Hindi naman alam ng audience kung nagkamali ka. Nakita ko yung role ko, tapos sabi ko,
Wow! Hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon na mag-bargain na mas mataas na bayad. So lagi kami napagkakamalan na mura. Okay lang yung mura yan. Which is very wrong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Tolerance is the bare minimum. So I don't think it's enough. Pakiramdam ko, we could do so much better pa. Kasi yung awareness, aware lang sila. Pero kailangan din nilang hindi lang maging aware, kundi maging informed sa experiences pa. Ginagamit yung word na entitled, katulad sa mga trans sisters and brothers natin, na tanggap naman daw sila pero too entitled kung gusto nilang matawag na babae. At this time, marami na rin kasing information. So, medyo choice na rin ng mga tao na hindi matuto about this. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Sabton, amoy nakaka-joyful. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Hot. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hot. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, basketball, entertainment, and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly, Attorney Cam. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, report muna mula kay RH27 Noche Cacas. DPWH, pinag-iingat ang publiko sa mga nagpapanggap na empleyado ng ahensya. Ang buong detalye, i-detalye mo yan, RH27 Noche. Attorney Cam, nagbabala si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko laban sa mga individual na nagpakilalang opisyal o empleyado ng DPWH upang mangako ng posisyon o proyekto sa nasabing ahensya. Isang individual ang nagsadya sa DPWH main office para sa umano'y panunumpa ng kanyang posisyon bilang RD o Regional Director na nakabatay sa dokumentong ipinadala sa online app messaging apps. Dahil dito, nakikipagtulungan na si Dizon sa PNP Anti-Cybercrime Group at sa PNP CIDG para mahuli o maaresto ang mga nagsasamantala. Pinaalalahanan rin ni Dizon ang publiko na ang lahat ng official appointment at iba pang transaksyon ng DPWH ay dumaraan sa mga legitimate process at official na komunikasyon. Inihimok ng ahensya ang publiko na maging mapanuri at report ang ganitong uri ng modus. RH27, Lucikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Pinag-uusapan pa rin po natin yung, syempre, yung pag-re-record ng inyong conversation ng pasikreto o kaya naman po palihim na siyang ipinagbabawal po ng ating batas. Ito po ay lagi nating sinasabi, especially no, sa mga, not only Gen Z, no, yung mga millennials na ginagamit ang kanilang mga cellphone para mag-record, no? I don't know about sa mga vlogger, no? I'm sure na kumukuha sila ng consent o pagpayag doon sa kanilang kinuhaan bago nila to i-post, no? Kasi kung halimbawang hindi pumayag, no, hindi sumang-ayon na i-post, no, yung kanilang imahe, baka sila rin po ay makasuhan, no? Kasi alam niyo po, ang right to privacy po, importante po yan sa atin. Marami po sa atin ngayon dahil nga andyan na yung mga CCTV, camera everywhere, cellphone everywhere, video everywhere, bloggers everywhere, influencers everywhere. Parang yung privacy natin, no, nawawala na, no? Kaya yung mga congressman natin, baka naman makapag-isip sila, no, ng mga iba pang bills, no, na may kinalaman para maprotektahan yung ating
right to privacy, no? Although we have Data Privacy Act, data lang yun. Now we're talking about data. Sensitive information katulad ng address mo, marital status mo, yung mga ganyan, no? So, sensitive information, confidential information na hindi pwedeng ilabas. Pero paano yung mga likeness mo, yung image mo, 'di ba? Paano na yon kung hindi ka talaga TV person o kaya basta ayaw mo lang lumabas sa kahit anong video, 'di ba? May mga ganun po eh. So ngayon po kung halimbawa, no, pag-usapan natin empleyado na nag-record ng secret conversation with his or her immediate supervisor o kaya boss, no? So bawal po 'yan. At hindi yan na tinatanggap, no, as evidence, no? Doon sa korte o kahit man saan ipakita yan, no? At iparinig sa mga hearing din sa inyong mga sa inyong mga kumpanya. Bagamat may mga iba, no, pinapakinggan nila, pero it doesn't mean na isasama nila yung evidence na yon, no? Kasi bawal yon. Tapos bearing in mind na ikaw na nagre-record, syempre hindi ka talaga magsasabi doon ng mga masasama, no? At papalabasin mo na ikaw ang mabuti. At yung nagsasalita doon, yun ang masama dahil hindi niya alam na siya ay recorded. So as much as possible, iwasan po natin ito. Now, meron pong mga iba na about yung mga video naman lalaswa, no, na nagre-record sila. Halimbawa kasi may mga iba, sabihin na natin PDA or whatever, tas o kaya naman kapitbahay mo may ginagawang milagro, gusto mong i-video, pinost mo pa sa mga website, no? Naku, bawal na bawal yan, no? Tatamaan ka naman ng Anti-Photo Video Voyeurism Act, no? Na kung saan bawal po, no, na kunan yung mga ganung activity, no, sexual activities ng kahit sino nang walang pahintulot. Again, wala pa rin pahintulot. Kasi may mga nagsasabi, bakit naman ang dami naman po dyan sa mga porn sites, no? Yun talaga, pinagkakakitaan nila at I'm sure may consent sila, no? Kaya ni-record. Tapos, ganun. Pati distribution, talagang pumayag sila, no? In exchange of a consideration of such amount. So, hindi natin alam kung ano. So, depende. So, again, consent dapat laging nakukuha. Ang pagpayag at ang pahintulot na ma-record sila o kaya maggamit naman ng kanilang mga image and likeness sa isang video, pwede yun. Consent, importante yan. At syempre, kung halimbawa nahuli ka, no, na ikaw ay nag-record ng conversation, kinasuhan ka ng anti-wiretapping law. Buti nga nung ininak po itong anti-wiretapping law, before ang kasama lang po various forms of communication, katulad ng number 1 is telephone, telegraph, radio, tas may nakalagay doon, and other similar means. Di ba ang telephone, cellphone, parang other similar means, kaya pasok din dito yung mga gumagamit ng mga cellphone na nagre-record, no? At kapag halimbawa ikaw ay na-convict, sabi, guilty ka ng kasong ito, baka magulat ka na lang, maghiwas ka ng rehas dahil ito po ay may kaso na 6 months, 1 day to 6 years, parang ganun, no? If I'm not mistaken. So, importante po na kayo po ay hindi basta-basta nagre-record. Kahit andyan na, kating-katik ka, no? Gusto mo nang i-record, kasi galit na galit ka sa boss mo, hindi pa rin po pwede. Okay? Mas maigi po na maging aware. Sabihan din natin yung mga anak natin, yung mga parang digital savvy and digital natives natin na iwasan yung mga ganitong senaryo. Dahil you'll never know, no? Mag-backfire pa sa'yo to, no? At masabihan ka, tsaka ikaw ay
titignan ng yung mga kaempleyado na, uy, ito palang taong ito nagre-record. Mag-ingat ka dyan. Meron pa mga ganun na iikot. Mag-ingat ka dyan. Nagre-record yan ng conversation. Tapos ikaw, no, pinasa sa'yo ngayon yung conversation. Ay nako, kung ako sa'yo, i-delete mo. Kasi bawal yan. Kapag may possession ka ng mga illegal recordings, nako, bawal. Tapos diba, naalala nyo nun, yung mga yung mga illegal scandal, 'di ba? Dati kung saan nakakakuha, kung ano-anong website, no? Dina-download pa. Bawal 'yan. Huwag niyong gagawin 'yan. So again, it is unlawful to secretly overhear na makikinig ka sa usapan ng iba tas ire-record mo, no? O kaya again, record private communications using devices like cellphone, ayan. Mga tape recorder, wala na yun. May tape recorder pa ba ngayon? Sa bagay, meron pa naman nabibili, no? Meron pong sa mga Gen Z natin, baka hindi nyo alam, cellphone lang pang record nyo, merong tape recorder na nabibili na play and pause lang, rewind, pwede yun, pang record. In fact, may mga iba pa, mga akala mo ballpen recording device pala. Akala mo ganito, simpleng metal lang, recording device pala, no? So bawal po 'yon, no? Except for the law enforcement, syempre sila yung mga peace officer na nakasecure ng written court orders sa pinapayagan sila, no, na mag-record, especially kapag ang kaso po may kinalaman sa treason, espionage, rebellion, kidnapping, yan talaga nire-record yung mga yan, no? So kapag ikaw naman foreigner, ginawa mo yan, no, deport ka, no? Alis ka dito sa Philippines. Anyway, mamaya po, tayo po ay pipili ng winner sa ating kring-kring promo. Kaya sa mga gustong manalo ng 500 pesos, ayan tumutok na po kayo dahil baka kayo na po ang maswerteng mananalo at mapipili para sa ating DZRH malakas sa telepono. Parang ganun yun kring-kring promo. Pa-shoutout po, magandang gabi po. Pagbati po, no, kina Ivy Gutierrez ng Pangasinan, Anthony Abrenica, Margarita Guevara ng Pampanga, magandang gabi po sa inyo. Joseph Abalos, Happy Friday. Nilo Lagramada, magandang gabi din po. Kay Dale Johnson, masayang pakikinig. Syempre kay Rommel, at ganun din po, pahabol greetings pa rin po tayo sa mga nakatutok sa atin sa DZRH News Facebook page at saka DZRH News Television Facebook page. Naka-live din po kami sa YouTube, ha? Baka gusto nyo po kami silipin, DZRH TV live stream. Hanapin nyo rin po yung TikTok account ko, ATTYCAM. At tayo po ay sumasagot minsan ng mga katanungan, nagbibigay ng mga legal information sa mga kababayan natin. Maya Bell, happy weekend. Babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, 7:17 na po ng gabi. Ang oras na yan ay hatid. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Pagton, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual ng kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Liz Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Pinag-uusapan pa rin po natin yung pagre-record, no, ng pasikreto, palihim o pagtago, no, para hindi alam ng yung kausap, no. Kanina audio lang pinag-uusapan natin. Now, dun sa binanggit ko kanina about sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, no, ipinagbabawal po dun yung pagkuha ng mga litrato o kaya naman po video, ayan sa isang tao o grupo ng mga tao po na nakikipagniig, no. Ayan, o kaya po pagkuha sa mga maselang bahagi, no, ng isang tao kung saan dapat ito ay pribado. Halimbawa na lang, of course, no, yung alam naman natin mga private parts ng isang babae at sa isang lalaki, no, yung hindi pagpapaalam, no. Kasi may mga iba, ewan ko, fetish naman nila, magjowa sila, pareho silang nagpayagan na picturean yung isa't isa na maaring nakahubad, no. Pero
wala sa usapan yung distribution. Yung pag-picture lang na kayong dalawa, okay, may consent. Pero alam niyo po ba na kapag pinost yan o kaya dinistribute yan, ipinashare mo sa iba, wala sa usapan yun. Sasapuling ka pa rin ng anti-photo and video voyeurism. Kasi hindi lang po yung pagkuha ng litrato ng isang pribadong bahagi, no? O kaya mga pribadong bahagi ng isang tao, kundi yung pagbibenta o pamamahagi o pagdidistribute ng nasabing litrato. Una, nakakuha ka ng consent, pumayag siya na picturean mo siya na very intimate. Pero yung pamamahagi, yung pag-share mo kung kani-kanino, sinare mo sa GC, kung kanino mo pinagkakalat, sapul ka pa rin nun kahit may consent siya. Kasi picture lang yung sinabi niya, hindi niya sinabi na okay na ipamahagi yung kanyang litrato. Ganon din po, no, yung pagpapublish, no, o kaya pagpo-post sa mga social media. So dati kasi mga parang nilalagay sa DVD, no? Alam niyo pa ba yung DVD? Okay. O kaya naman ngayon bago live stream, nilalagay sa mga live stream o kaya doon sa mga binobroadcast sa mga website, no? Bawal po yan. So, hindi po pwede yan. Okay? Uy, ang bilis ng oras. Teka, ito muna. Singit muna natin yung ating kring-kring promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos. Kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring, tingnan mo na ang iyong cellphone. Baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Malapit na po ang aming celebration ng 87th anniversary. July 15 po yan. Tabayan na yan at iniimbitahan namin kayo, especially sa mga mahal nating tsuper na pumunta sa stasyon para sumali, makibahagi po, no, sa July 16 po, no. Meron po kaming stickering campaign para sa mga Cambio King natin at mamimigay tayo doon ng cash prizes, pampaboundary, of course, grocery items, mga merch items para po sa inyo at pwede kayong sumali. Meron din tayong mga pa-contest dyan. Magpapalugaw pa si Miss May Binauhan dyan. Eto na, meron na tayong natawagan. Kausapin na natin, tanungin natin ang pangalan at kung saan, taga saan siya. Okay, magandang gabi po. Hello po, good evening po. Ano po pangalan nila? Margie Trahia po. Ilan taon na si Margie? 36 po. Taga saan si Margie? Rizal po. Saan po? Sa Rizal. Okay. Margie, paano mo nalaman itong ating kring-kring promo? Sa Facebook po. Sa Facebook. Ready ka na ba sa katanungan para magwagi ng 500 pesos? Ready na po. Okay. Ang katanungan, ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na magse-celebrate ng kanilang 87th anniversary sa darating na July 15? DZRH po. Yay! Congratulations, Margie! Meron ka bang gustong batiin sa ere? Ay, binabati ko po yung mga anak, nanonood kami live sa Facebook po. Ayun, maraming salamat sa mga nanonood sa atin ng live sa Facebook. Thank you so much. Huwag mo ibababa yung phone, Margie. Thank you para malaman mo kung paano mo makiklaim ang iyong papremyo. Sa mga gusto pang sumali, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin para sa ating kring-kring promo. Napakabilis ng oras. Magpapaalam na rin po si Attorney Cam sa mga tumutok sa atin. Of course, shout out sa mga nakikinig sa radyo, nanonood sa mga cable channels at ganoon din po sa social media platforms. Thank you so much. Muli po, Attorney Cam po, TikTok account ko ATTYCAM. Hanapin nyo lamang po. At magkakarinigan tayo muli Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ako po nakakasama ninyo. Minsan nanggugulo si Mr. Pecho Corpus. Every Tuesday and Thursday naman po, Attorney Rina Seco. Dito lang po sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin, 7:28 na po ng gabi.
we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.